Dalawa ang patay sa pagsabog at sunog sa iligal na paggawaan ng mga paputok sa Bulacan. Yan at iba pang sunog sa Frontline Report ni Gary De Leon. Ito po, sumabog po. Wasak na wasak po yung bahay na pinagagawa ng paputok po. Halos kahoy at yero na lang ang makikita sa iligal na paggawaan ng paputok na ito sa North Sagaray, Bulacan. Sumabog ang mga paputok sa lugar na nagdulot din ng sunog. Kita sa drone shot video ang lawak ng pinsalang iniwan ng pagsabog. Ito po, wasak po. Napakalayo po niya pero po ang wasak po. 13 bahay na nasa paligid ang nawasak din ng pagsabog. Kwento ng mga residente, inakala nilang nagte-testing lang ng paputok sa paggawaan. Dumami na, datatatat gumagano na siya. Tapos nung biglang may sumabog na. Pagsabog, may pahinga na konti, sumabog na naman. Tapos pahinga uli, sumabog uli ng napakalakas. Akala mo talaga lindol. Dalawa ang nasawi, kabilang isang trabahador sa iligal na paggawaan ng paputok at isang binatilyong nagbabantay lang ng lamay ng kanyang kapatid na tabi lang ng paggawaan. Natutulog lang po yan kasi galing po sa lamay. May kapatid po kasing nakaburol. Opo. Ngayon nga po yung kabaong ng kapatid, durog-durog pa po yun sa lamin. Nandito tayo ngayon sa ground zero kung saan naganap yung malakas na pagsabog. Sa aking likuran, makikita pa yung mga parte ng mga pampasabog na naiwan, kagaya ng mga plapla at mga Judas belt na ginagawa nga na illegal na paputok. Habang dito naman sa aking likuran din, makikita na halos wala ng mga bahay. Halos na zero na matapos nga sumabog at umabot dito sa mga kabahayan dito rin sa lugar na ito. 5 naman ang sugatan, kabilang si Jeffrey na natutulog lang nang mangyari ang sunog. Yung mga mag-iinak nga po, nanap ko ito. Akala ko lang po nung sumabog, akala ko pag ginugulo na yung mundo, sabi ko, baka ako mabulala ko rin sa sakit pala. Base sa investigasyon, 4 na taon na raw gumagawa ng paputok ang iligal na paggawaan at pagmamayari ng negosyanteng taga-Tondo, Maynila. Patuloy pang inaalam ng Bureau of Fire Protection ang sanhi ng pagsabog. Isa ring sunog ang sumiklab sa barangay San Benito, Dinalupihan, Bataan. Kita ang makapal na usok mula sa nasusunog na iligal na imbakan ng langis. Nadamay din sa sunog ang 3 sasakyan, kabilang isang oil tanker truck na may lamang diesel at 2 motorsiklo. Natupok din ang isang transformer ng kuryente, kaya pansamantalang nagka-brown out sa mga kalapit na lugar. Sa pag-iimbestiga ng BFP, nabisto rin ang katabing iligal na imbakan ng mga langis. Iniimbestigahan pa rin ang pinagmula ng apoy. Sa drone shot na ito nakuha sa barangay Rosary Heights, Cotabato City, kitang nilalaman ng apoy ang 3 bahay kahapon. 5 pamilya ang apektado. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials sa mga bahay. Ayon sa pamunuan ng barangay, nagsimula ang sunog mula sa isang residenteng nagsusunog ng mga egg tray sa lugar. Wala namang nasawi o nasaktan. 2 bahay naman na nasunog sa barangay Wawa, Taguig City kagabi. 3 pamilya na wala ng tirahan. Walang nasaktan o nasawi sa sunog. Iniimbestigahan pa ang pinagmula ng apoy. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.